Bagong lahat, luma muna. Another blunder ang nangyari kay Jonathan Kuminga nang hindi siya pinalaro ni Coach Steve Kerr sa isa sa most important game nila sa season. Wala naman siya sa listed injured player versus Clippers. Nag-warm up pa nga, hindi nga lang pinalaro. Base kay Steve Kerr, sinabihan na niya si Kuminga at si Guy Santos habang nasa walkthrough na magbabago ang kanilang rotation. Ang nabanggit lang kasi doon, hindi maglalaro ng first quarter. Hindi nga lang din sinabi ni Steve Kerr na hindi maglalaro si Kuminga ng buong game. Hindi niya kasi sigurado kung maglalaro ba si Kuminga or hindi. Parang walang tiwala si Steve Kerr na maganda yung lalaro ni Kuminga. Habang nag-iintay din siya na palaruin or ipasok sa loob ng court, andun lang siya sa may tunnel at nasa stationary bike. Ang nakakuha ng minuto niya si GP2. Hindi naman din niya pinalaro si Guy Santos na mayroong pinakamataas na plus-minus rating sa lineup ng Golden State sa nakaraan 2 buwan. Kaso kabuhok niya kasi si Anderson Varejao. Ang sinabi ni Steve Kerr doon, kahit naglaro yung dalawa at hindi nasama sa rotation, hindi naman nangangahulugang hindi rin sila masasama next game. Mali pa pala ako na sinabi, kahit hindi naglaro si Guy Santos at si Kuminga, hindi naman ibig sabihin nun hindi sila masasama sa next rotation. Kay Guy Santos halos wala namang impact yun dahil sa depth din ng lineup o rotation ng Golden State. Pero kay Kuminga iba ang dating dahil humihingi pa rin siya ng malaking kontrata hanggang ngayon. Hindi naman kasi siya yung unang player na pinakawala ng Golden State na high draft pick. Una doon si James Wiseman. Bukod sa nagkaroon ng injury, ang isa talaga sa reason doon na nilagay pa nga siya dati sa G League ay hindi siya magamit ng maayos ang Golden State lalo na sa pick and roll offense at kapag kasama sa loob ng court si Steph at si Draymond. Meron kasing isang article o write-up sa isang website, Under Warriors, na ang problema talaga kay Kuminga or kahit sinong player kahit pa si Wiseman at si D'Angelo Russell ay kung paano sila maglalaro kasama si Steph. Si Brandon Podziemski nabigyan ng magandang minuto under Steve Kerr. Nag-a-average si Podziemski ngayong season ng 11 points, 5 rebounds at 3 assists per game. Pero mula nung March, siya ang third leading scorer ng Warriors na merong 16 points, 5 rebounds at 3 assists per game. Si Kuminga nasa 12 points, 3 rebounds at 3 assists per game. Bumaba ang stats niya. Pinaka-reason doon kaya hindi maipasok ni Steve Kerr si Kuminga, hindi naman dahil sa umangat si Podziemski, kundi hindi makapaglaro ng maayos si Kuminga kasama si Steph. Sa mga player na nasa rotation ng Golden State, si Kuminga ang merong pinakamababang plus-minus rating. Kaya nga sinabi ni Steve Kerr, hindi niya isasama itong si Kuminga kina Butler at Draymond Green dahil bumababa ang kanilang net rating at plus-minus rating. Si Steph ang number 1 player na may pinakamataas na net rating or plus-minus rating sa Golden State. Ito kasi yung stats na makikita kung gaano ka-effective ang isang player. Susunod doon si Green, tapos pangatlo si Podziemski, pang-apat si Butler at pang-lima naman si Guy Santos. Kahit sinong player ang nasa rotation ng Golden State at isinama mo si Kuminga, babagsak yung plus-minus rating nila. Nasa plus 6 lang kasi si Kuminga sa loob ng 47 games. Ganong kababa yun para sa isang rotational player. Para maging effective si Kuminga, kailangan siya ang main man ng team, hindi si Steph, or hindi siya susunod or papasok sa ecosystem ni Steph. Kaya doon pumapasok si Podziemski dahil mataas yung plus-minus rating nilang dalawa ni Steph. Nasa mahigit 400 kapag nasa loob sila ng court. So sinabi pa ni Steve Kerr na kahit hindi nasama sa rotation ng nakaraang game, hindi naman nangangahulugang ganun din sa susunod. Pero sa play-ins na makakalaban nga ng Golden State itong Memphis, winless pa kasi ang Warriors at si Steph sa play-in tournament. Mas inaasahan pa nga ngayon si Jimmy Butler kasi mas subok siya sa ganitong mga sitwasyon.